EDSA rally? Nasa Luneta na? Oh, wag manggigil. Peaceful rally muna tayo. Grabe, magto 2 million na sa Luneta Grandstand. Ganun. So, yun mga pre, bigyan po natin ito ng reaksyon. Kasi siya po ay nakapaghanda na ito po si tinatawag na Gigil Kid, no? Yung na-meet ni Bato de la Rosa na itong batang ito, sumali din ito sa rally ng mga DDS nung mga nakaraan. Actually, nadulas pa nga yung dila nito eh. No? Nandito kami para suportahan si BBM. Hindi. Siya po yun, no? And then, nakahanda na po siya. Nag-prepare na po sila kasama yung kanyang manager ko, no? Okay. Naka-green na po siya. Alam nyo naman po sa rally ng INC or Iglesia ni Cristo ay nakaputi po sila. Tama. Okay. And then sila, itong batang ito naka-green. Okay. Kasi ayon dito sa video, pupunta sila. Diba? Puti po ang kulay ng Iglesia ni Cristo, yung mga sinusuot nila. Tapos, pupunta ka naka-green, bibigyan mo ng kulay. Parang ano na to eh, parang gusto nilang angkinin eh. Diba? Gusto nilang angkinin. No, hindi eh, tingnan nyo nga kami, naka-green kami, ano yun, rally yan ng mga DDS. Parang ganun ba? Katulad kanina, may nag-comment na tangang matanda sa video ko. Rally daw po ng DDS yung isinasagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo. Kumbaga collaboration daw. Kumbaga nagsanib daw po sila. Ang tatanga. Ang tanga ng matandang yun. Diba? So, ito po, no, yung kanyang comment. Ang sabi dito? Anong ginugulo? Rally yan ng DDS at INC. Yan, ulol ka. Ballpoint. Natawa ako sa comment yun. Dapat yun yan eh. Anong ulol? Tamo? Ang mga DDS po, inaangkin na po nila ngayon yung rally, no? Rally po ng Iglesia ni Cristo. Maliwanag naman yan, di ba? Klarong-klaro po yan. Ulitin ko, babasahin ko. Anong ginugulo? Rally yan ng DDS at INC. Yan, ulol ka, ballpoint. Shoutout sa mga kaibigan na ano natin dyan, ha? Iglesia ni Cristo, ha? Shout out sa inyo lahat dyan. Ayan na po, inangkin na yung rally ninyo. KO! Papayag ba kayo? Naangkinin po nila yan? Kaya kung mapapansin nyo po, no? Kung mapapansin nyo po, etong batang ito, yan, naka-green na. Handang-handa na po pumunta sa inyong rally. Sa Iglesia ni Cristo. Rally ng Iglesia ni Cristo. Naka-green na po ang batang ito. Handang-handa na pong kunin or angkinin ang inyong paghihirap dyan. Na parang kulang na lang sabihin, rally ito ng mga DDS, ha? Nandito ako, ha? Naka-green pa nga, Diba? Yan po yung sinasabi ko. Diba? Ang Iglesia ni Cristo kasi nagpagamit din, eh. Alam ko, hindi na dapat kayo nakikialam sa mga rally-rally na yan. Kasi, relihiyon kayo eh. Sa mga usapin pampolitiko, dapat hindi na sana. Diba? Wag na nating i-push yung magkaisa pa yung Duterte at mga Marcos. Kasi malabo na po yun eh. Oo. Malabo na po yun. Diba? Nagagamit lang kayo. Oo. Pinagkakakitaan yung grupo nyo. Diba? Para sa akin, kahit hindi ako Iglesia ni Cristo, pangit sa akin nagagamitin nyo yung relihiyon para sa pansarili nyong interest. Diba? Ito po, panoorin po natin ito, yung sinabi ng batang ito. EDSA rally? Nasa Luneta na? Wag manggigil. Peaceful rally muna tayo. Grabe, peaceful rally muna tayo. Ibig sabihin, pupunta. 2 million na sa Luneta Grandstand. Ganun karami ang tao. At maraming kabataan. Nakita ko yan sa mismong video, ha? Maraming kabataan. Kaya sana, pakinggan ng taong bayan. Makaisa. Alin yung kabataan dyan? Yung naghawak ng ano? Magkaisa, huwag mang-isa. Yan ba? Yan ba yung ano?
Yan ba yung bata na sinasabi mo? Ha? So pupunta ka doon. Manggugulo kayo doon. Mang-aagaw kayo ng rally ng may rally. Ganon. Tuloy na natin to mga pre. Huwag mang isa. Bato-bato sa langit. Gagawan po nila to ng issue. Itong wag mang isa. Huwag mang Yan, isa. Sino ba kasi yung nang-iisa dito? Si PBBM ba yung nang-iisa? O si Sara Duterte? Sino ba yung nagwala ng 125 million? Sino ba yung nag-upa ng mamahaling dyan? Safe houses? Si PBBM ba? O si Sara Duterte? Huwag kasing mang-isa. Diba? Bato-bato sa langit. Ang matama, ang huwag magagalit. Tapos? Tara na. Pupunta pala kami ng Luneta. Kita tayo dyan, ha? Naka-green na eh. Pupunta na ng Luneta. Bibigyan ng kulay yung rally ng INC. Diba? Ang galing Nako, baka mamaya sipain ka palabas. Ba't naka-green ka? Ha? Alam nyo, kawawa itong batang. Naawa ko sa batang ito. Diba? Nagagamit eh. Sa maling paraan. Wala pa naman tong alam sa politika. Di pa naman to makakaboto. Hindi, eto, magdebate kami nito. Walang script yan ha. Magdebate kami nito, hindi makakasagot yan. Diba? Kasi wala pa pong alam yan. Minor pa to eh. Dapat ang sisihin dito yung mga magulang. Yung manager naman, sinamantala. Carlo Mendoza po, boses ng kabataan. At your service. Boses ng mga fake news. Huwag po kayong maniwala dito. Boses ng mga fake news at mga bayaran. Sana wag kayong mga kabataan, sana po wag kayong matulad dito. Wag po. Yung alam mo yung kakalabanin niyo yung gobyerno, batang-bata ka pa, anti-government ka na. Wag niyo pong gayahin tong batang ito. Baka gayahin niyo to. Nako po. Boses ng kabataan or Kasi ang pangit kasi nababayaran, 'di ba? Kasi unang-una, hindi ka naman magsasalita kung hindi ka ganon. At karamihan sa mga videos nito, may mga cut, may mga script. Tingnan nyo dyan sa EDSA, nung rally ng DDS, nagsalita po ito. Walang script yun. Kaya nadulas siya, nagkamali. Ang sabi niya, kaya daw sila nandun para suportahan si PBBM. Biglang bawi. Tapos sabi nung manager niya, wala pong nagtuturo niyan ha. Maya-maya, binulungan yung bata. Sinungaling yung manager, K.O. Diba? Carlo Mendoza po, boses ito naman, sunod natin tong isang video niya. Abangan nyo daw po siya, ha? Diyan sa rally nyo. INC. Mukhang magiging green na kayo dyan mamaya. Mamaya, sigurado, green na kayo dyan. Kasi marami nang sasali. Aangkinin na po yung rally nyo. Yan tayo eh. Ito, isunod po natin ito. Carlo, mukhang bagong-bago yung damit mo. Ang ganda. Siyempre, di. Full support ka sa akin, ha? Idol na idol kita, di. Siyempre. Yan po yung manager, ha? Yan po yung sinasabi kong manager. Yung lalaking ito. Diba? Alam nyo, tingnan nyo, ha? Ito dati po, yung naka-green na lalaki na yan, si Marlo Arizala po, hawak niyan. Tingnan nyo, lahat po ng nahawakan nitong manager na to, napariwara po yung buhay. Diba? Tingnan mo, saan sila pinulot ngayon? Napariwara po. Kasi ganito yan, pag hindi magaling umawak yung manager ng kanyang mga talent, wala po. Diba? Lalo na kung sasamantalahin mo lang yung mga hinahawakan mo. Diba? Katulad nito. Batang-bata, isinabak sa paninira. K.O. Kaya paglaki nito, magiging magandang halimbawa ba ito sa mga kabataan? Hindi. Diba?
Hindi. Dahil anti-government po. KO! Huwag nating ituro sa ating mga anak na maging anti-government ka. Kasi pag ginawa mo yan, papunta kang NPA niyan. Ha? KO! Magiging NPA ka niyan. Saan pa ba papunta yan kung anti-government ka? Diba? Ang kakampihan mo yung mga utak komunista. KO! Mariusip naman. May tanong ako sa'yo, Di. Bakit? Bakit ka nga palang tumakbong politiko? Eh, di ba magulo sa politika? Tumakbo ko na pagiging konsehal dito sa Cainta. Oh, alam nyo na, tumakbong konsihal sa Cainta. Huwag natin suportahan. Oh. Oh. KO! Tumakbong konsihal sa Cainta. Huwag po nating suportahan ang ganitong klaseng tao na nanggagamit ng mga minor para siraan yung gobyerno. Oh. Kung ang depensa mo, hindi ko naman ginagamit yan eh. Kusa niya yan eh. Eh, manager ka eh. Hindi mo ba pwedeng pagbawalan? Oy, psst, huwag kang bumanat sa gobyerno. Masama yan. O, Cainta ka pala tumatakbo. O, lalo kung i-announce dito na huwag kang ibuto dyan sa Cainta. O, anong tinakbuhan ito? Pagiging konsehal. O, konsihal. Tumakbong konsihal. Huwag nyo pong ibuto yan. KO! Wag pong ibuto yan. Kasi sinusuportahan niya po yung mga tao na naninira sa gobyerno. Ano? KO! Sayang ka. Hindi ka mananalo. Dito sa Cainta, Carlo, kasi syempre, gusto kong mas makatulong sa kapwa, lalo na sa mga taga-Cainta. Grabeng pambobola, ano? Sabihin mo sana, kaya ako tumakbo dito sa Cainta, Carlo, kasi gusto kong matulungan yung bulsa ko. Kasi kung ako yung tumakbo sa Cainta, ganun yung gagawin ko eh. Gusto ko kasing tulungan yung bulsa ko, gusto kong magpayaman, palakihin yung bahay ko, lumawak yung mga ari-arian ko, kaya tumakbo ako. Diba? Kung ako yan, ganyan gagawin ko talaga. Oh. Gusto kong magnakaw sa kaba ng ano. Papunta na yan eh. Pagiging senador eh. Magsisimula ka sa maliit hanggang senador. Oh, yung iba dyan na katulad ng ganitong klaseng mindset, ano bang purpose nila? Bakit sila tumatakbo? Oh, ang magpayaman. KO! Diba? Payaman lang! Gusto daw makatulong, pero kaduda-duda yung ginagawa nyo. Pumunta kayo ng rally, ginamit mo yung bata. Kaya ang tanong ko sa'yo, nabayaran ba kayo o hindi? Maniniwala sana ako kung hindi kayo bayad. Kaya nga nagtatanong ako, bayad ba kayo o hindi? KO! Binubula mo pa kami. Syempre, di ba, may mga projects tayo na po pwedeng panukala sa... O syempre, pag may project ka, marami kang makukurakot dyan. May project eh. Kaya ang isa pong politiko, malungkot po sila pag walang project. Kasi walang mananakaw. O, tingnan mo si Digong, may build. O, di tiba-tiba. Okay sana yung build kung matitiba yung mga proyekto. Eh, wala eh. Sus, Mariusip naman. Kaya pala gusto maging politiko para may project, para pera. Diba? Konseho, di ba, ng pamahalaan ng Cainta. At lalong-lalo na, gusto ko talagang tutukan ang paglaban sa illegal na droga. Oh, gusto mo palang tutukan yung paglaban sa illegal na droga eh. Tuloy natin to. Wait lang saan na ba yun? Wala. Eto, pakinggan nyo Di, kasi dyan talaga kaming apektadong mga kabataan sa droga. Illegal yan eh. Kaya nga, apektado talaga kayo at lalo na yung kinabukasan nyo dito nakasalalay. Kasi, yang illegal na droga ang makakasira sa kinabukasan nyo. Pag nalulung kayo sa illegal na droga,
sira ang kinabukasan nyo. Ang galing magsalita sa harapan ng camera, no? Galing! Diba? Sabi ko nga mga preno, wag po tayong maniniwala sa mga pambobola ng mga to. Kasi yung mga politiko po talaga, hindi naman lahat karamihan, magaling po sa bunganga, pero pag nakaupo na yan, walang gawa. Nagpapalaki lang ng itlog yan. KO! Diba? Ganun po yan. Tuloy. Hindi mo? Opo. Ka pala si Senator Bato de la Rosa. Isa ko pang idol, Daddy. Oo, siyempre, kilala natin yan si Senator Bato. Talagang... O kilala nyo, amo nyo yan eh. Bakit nga naman hindi mo makikilala? Mabait sa paningin nyo, amo nyo eh. KO! Ay mamaya, may mga rigaro-ligaro pa nabulol tuloy ako. Wala bang ganon? Wala bang ganon? Ha? Kaya ba ito wala bang ganon na... Alam nyo na. Ha? Alam nyo na kung ano yun. Ayaw na ayaw niyan sa illegal na droga. Ayaw na ayaw daw. Ito ulitin natin ha. Kilala natin yan si Senator Bato. Talagang ayaw na ayaw niyan sa illegal na droga. Lalo na si President Duterte. Di ba? Si President Digong Duterte. Talagang ayaw nila sa illegal na droga. Si Digong daw ayaw niya sa illegal na droga. Diyan pa lang sinungaling ka na. Ayaw daw kasi ni Digong sa illegal na droga. Pero ano to? Ano to? Panoorin natin. Ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Ano yun? Akala ko ba ayaw niya sa mga illegal na droga? Yung marijuana nakakasama din sa katawan yan eh. Illegal din yan eh. 'Di ba? Yan ba yung sinusuportahan nyo? Dapat yung sinasabi nyo, gustong-gusto nyo ng illegal na droga. 'Di ba? Dapat umamin na kayo. Gustong-gusto namin talaga ng illegal na droga. Dapat ganun. Kasi yung idol ninyo mahilig at gumagamit ng illegal na droga. KO! Diba? Hindi ka pa nanalo, nabuking ka na. Sinungaling ka. Huling-huli ka na. KO! Diba? Sus, Ginoo. Day 1 pa lang ng pag-upo ni President Duterte dati, ayoko sa droga. Ganun agad. Day 1 pa lang, pag-upo ni Digong dati, ang sabi, ayoko sa droga. Pero anong sabi? And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Akala ko ba ayaw? Bakit gusto niya ng pampagising? Diba? Sinungaling talaga to, itong mga kampo ng mga DDS. Diba? Alam nyo na ha. Huwag nyong iboboto yung taong ito dahil sinungaling. Basta lahat po ng mga Duterte, huwag po nating iboto yan. Mabahala na yung mga DDS. Sila na lang yung bumoto sa idol nila. Wala tayong pake dyan. Diba? Kaya nakita nyo, luminis ang Pilipinas. Nawala ng mga adik, natakot silang lahat. Tama. Nawala ng mga adik. Samantalang, sa panahon ni Digong, yung tatay nito adik. Sa panahon ni Digong, yung tatay nito gumagamit. Diba? Sa panahon ni Digong, nakulong yung tatay nito dahil adik. Ano yun? Tapos, yung pagkakulong ng tatay na at pag-aadik ng tatay niya, isisisi ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama ba yun? KO! Kung may tama ka na. KO! Diba? Kaya nananawagan ako sa mga tumatakbong politiko, lalo na dito sa Cainta, ngayong 2025, kasama nyo sa plataforma nyo ang labanan, ang droga, dahil dyan talaga kami apektadong... Yes! Isasama namin yan. Pero wag din kayo mag-alala, hindi namin kayo ibuboto. Dahil yung tatay mo adik.
Hindi namin kailangan ng ng adik. Ha? Gusto namin yung pamilyang matino. Ayaw namin ng pamilya na yung tatay adik. KO. Yan yung klaro. Pasensya na. Opinion, reaction ko to. 'Di ba? Hindi nyo ako mapiplease na suportahan kayo. Dahil ayaw namin ng bangag. KO. Bataan, dahil yan ang sisira sa kinabukasan namin. Yan po. Yun, di ba? Tama yun, Apir. O, kaya ako, syempre, tatakbo kong konsehal, di ba? Correctly. Pero syempre, boboto rin ako. Siyempre, hindi ka namin iboboto kahit tumakbo kang konsehal. Ay, sorry, yung mga taga-ano lang pala, kalugar mo lang pala. O, hindi kayo iboboto ng mga viewers ko. Ha? O, tatakbo kang konsehal, o, ibabasura ka na lang. KO. Diretso ka sa basurahan. O, shoot ka doon. Di ba? Siyempre. Boboto ko sarili ko. Pero sa senador, number 1 ko si Senator Bato. Okay lang yan. Mag number 1 sa inyo, basta sa amin, 0 si Bato. O, KO. patibayan na lang. Ha? Di ba? Botante ko eh. Ikaw matagal ka pang boboto pero binigyan mo ko ng idea. Ang mo, yung nagbigay ng idea, yung bata pa. Tapos ikaw tatakbo kang konsehal, wala kang idea. Yung bata pa yung kinuhanan ng idea. O, hindi ka karapat dapat maging konsehal. Kinakapos ka pala sa idea. Hindi ka pala karapat dapat. Ay, sus, Ginoo ko. Sino dapat kong iboto? Yung ayaw na ayaw sa droga. Walang iba kundi si Senator Bato. Dila ko. Nagbubulahan lang sila no? Grabe. De La Rosa. Number 1 ko yan. Senator Bato, isising Oh, ko. si Bato, number 1 din sa aming basurahan. Pwede rin sa Inidoro. Ha? Huwag kang mag-alala. Number 1. KO. Yan. Yun, Apir. Oh. Teka. Hindi kaya may alam si Bato? Dito, sa pagpunta nila ngayon sa sa rally ng INC, which is ito yun, no? Naka-green na eh. May alam kaya yung amo mong si Bato? Kaya pupunta kayo ng rally ng INC, tapos naka-green ka pa? Bibigyan mo pa ng kulay yung rally nila? Palagi mong binibida si Bato eh. Huwag mo sabihin, walang alam si Bato. Di kaya nga nagtatanong tayo eh. Alam ba ni Bato na ikaw ay pupunta doon sa rally? Inutusan ka ba o hindi? Yun ang tanong. Inutusan ka ba? Nako! Sa bagay, wala namang na aamin. Simple lang yung isasagot nila dyan. Oy, walang ganon. KO. Wag kami. Di ba? Sus Mariusep. Ito, isunod natin ito. Itong panghuli natin reaksyon. Hello po, ako po si Carlo Gigel Qued Mendoza. Gusto ko lang pong batiin lahat ng Pilipino na Happy New Year po sa inyong lahat. Pwera lang sa mga pumirma na senador at congressman na pumayag na i-zero ang 2025 budget ng PhilHealth. Hindi nyo pinirmahan? Bakit? Saan nyo dadalhin yung bilyong-bilyong piso na dapat sa PhilHealth? Sa mga bulsa nyo? Mabuti pa. Yeah. Ano din gagawin kung bakit mo tatambakan yung PhilHealth? May budget pa dyan. Diba? May budget pa eh. 500 billion pa eh. So, in 1 year, ang magagastos lang, 260 billion. Ano yun? At least yung mga serbisyo, nandyan lang. Di na mababawasan. Madadagdagan pa nga. Naintindihan kita. Pera-pera ka lang kasi. Diba? Oo. Magkano ba kasi? Kawawa ka naman. KO. Batang-bata ka pa. Wala na, sira na yung pangalan mo. KO. Ikinakahiya ka ng mga Pilipinong matitino. Buti pa tong isang kilala ko, nanindigan siya at hindi pumirma sa 2025 budget dahil alam niya ang kalusugan ng Pilipino at importansya ng PhilHealth. Yan ang dapat binoboto sa Senado. May paninindigan at malasakit. Kaya idol na idol ko to eh.
walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa. Yung amo niya yung binibida niya palagi. KO. Grabe ka sa amo mo ah. Puring-puri mo ah. Galingan mo kasi. Dapat with action ba? With action pa, no? Yung best mo gagawin mo. Para malaki-laki yung, alam mo yung ganun? Ha? Tingnan mo, biglang dumating yung ano dito. Higop muna tayo, ha? Lasang bleed, ang sarap! Grabe! Hindi na lang, yun na lang yung ano ko. Bigla akong nakalimutan yung sasabihin ko nung nahigop ko yung pinakamasarap na kape sa balat ng lupa. Nakalimutan ko yung sasabihin. KO. Ang kape. Bigla akong nag-floating no? Nung nakainom ako ng kape. KO. Basta na lang, yun lang masasabi ko. Meron akong mensahe sa mga kabataan na wag po nating gagayahin tong ganitong batang ito. Okay? Na alam niyo yun, batang-bata pa siya pero kumbaga anti-government na siya. 'Di ba? Oo. Wag po nating gagayahin 'yan kasi alam nyo, dapat sa lahat ng bagay, kahit sino man yung maging presidente, kahit ayaw nyo sa presidente, kahit ayaw nyo, basta naging presidente na yan, suportahan nyo. Tandaan ninyo, hinalal ng taong bayan yan. Hindi nyo pwedeng kontrahin. Diba? Nandyan na eh. Suportahan. Kaya mga kabataan, sa lahat ng nanonood sa akin mga kabataan dyan, wag po natin gagayahin yung batang ito. Ha? Hindi po ito magandang halimbawa para sa mga kabataan. So, yan lang mga pre. At syempre, no, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page, mga pre. Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Ayan, ha. At syempre, may TikTok din po tayo, Ballpoint Man 2.0. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. And also, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. Okay? Ring nyo po yung bell, ha? Para updated po yung lahat. Ayan. Para every time na may upload po tayo, ay mag-notify po agad ito sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer, sa cellphone ng inyong mga kabit. Ay, sorry. KO. Nadama yung kabit. Joke lang naman. Kayo naman, pinapatawa ko lang kayo eh. 'Di ba? Huwag naman masyadong seryoso. Okay? So, ayan, at least alam nyo na, ha? Na ang rally po ng INC ngayon ay bibigyan po ng kulay ng mga DDS. Naka-green na po sila. Ha? Abangan nyo, maya-mayang gabi, nandyan na yung mga yan. Ha? So, yun lang mga pre. Kita-kits po sa panibagong video mamaya. Ingat and bye-bye.